Love is blind. Ika nga ng iba. Ngunit paano kung ang magmahal sa'yo ay isa palang engkanto? Ako si Adelina at kung may award para sa pinakatahimik na tao sa baryo namin, panalo na siguro ako. Hindi naman sa gusto ko, pero parang wala talagang may gustong makipag-usap sa akin. Sabi nila, hindi ka naman kagandahan, Adelina. Na parang may checklist ng acceptable na itsura at hindi ako pasado ron. Talaga ba? Ano bang ibig sabihin ng pangkaraniwang maganda? Sa totoo lang, tanggap ko na rin. Pero aminin natin, minsan nakakababa rin ng self-esteem. Isang hapon, napagdesisyonan kong pumunta sa kagubatan. Kailangan ko lang ng konting space. Ang dami kasing ingay sa baryo. Hindi literal, pero yung mga bulungan at tingin ng mga tao, nakakasuya rin minsan. Sa ilalim ng lumulubog na araw, para bang nagkikislapan ng mga dahon sa paligid. At sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng tsinelas ko. Hindi naman ako mahilig mag-ikot dito. Pero parang ito na lang ang lugar kung saan pwede akong huminga ng maluwag. Malayo sa mga mapanuri at mapanghusgang mata. Pag-akyat ko sa isang maliit na burol, napahinto ako. Doon ko siya nakita. Isang lalaki, nakahundusay sa damuhan. Napapikit ako saglit. Iniisip kung lalapitan ko ba siya o iiwan na lamang. Pero ayon, nanaigang konsensya ko. Uy, ayos ka lang ba? Sigaw ko, bumasag sa tahimik na paligid. Naglakad ako papunta sa kanya. Sinilip kung anong nangyari. Ang unang napansin ko, ang balat niya. Ang puti, parang hindi nasisikatan ng araw. At ang mukha niya, Diyos ko, parang sculpture na nabuhay. Literal na breathtaking. Bago pa ako ma-overwhelm sa nakita ko, narinig ko siyang umungol ng mahina. Napakislot ako. Sabay, lapit pa ng konti. Lumuhod ako at marahan siyang tinapik sa balikat. Gising ka pa ba? Ano bang nangyari sa'yo? Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tumama sa akin ang tingin niya. At napahinto ako. Parang may magnet na bumalot sa akin. Na hinihila ako palapit. Ang mga mata niya ay hindi basta-basta. Parang meron silang sinasabing lihim na hindi ko maintindihan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pinipilit kong mag-focus sa sitwasyon. Mukha naman siyang walang sugat, pero obvious na sobrang pagod siya. Nasaan ako? Tanong niya, halos pabulong. Pero ramdam ko ang lalim ng boses niya. Malumanay, pero may kakaibang bigat. Nandito ka sa gubat. Ano bang drama mo rito? Tanong ko, sinusubukan kong gawing magaan ang usapan kahit kinakabahan ako. Sinubukan niyang tumayo. Pero halatang hirap na hirap siya. Napangiwi siya sa sakit. Pero halatang ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Nang akma ko siyang alalayan, umatras siya ng konti. Parang ayaw niyang may humawak sa kanya. Hindi mo kailangan tumulong. Sabi niya, medyo mahina pero may halong determinasyon. Relax ka lang. Sabi ko, habang nilalabas ang bote ng tubig mula sa bag ko. Iniabot ko ito sa kanya. O ito, uminom ka na muna. Kita naman na, kailangan mo eh. Saglit siyang nag-alangan. Pero sa huli, kinuha rin niya ang bote. Salamat. Sabi niya. Nagdadalawang isip pa rin ako kung dapat ba akong magtanong ng magtanong. Pero halata namang wala siyang balak ipaliwanag ang nangyari sa kanya. May bahay ka ba malapit dito? O baka kailangan mo ng tulong para makauwi? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Mas mabuting manatili ako rito.
Dito? Napataas ang kilay ko. Sa kagubatan. Oo. Sagot niya na wala ng karagdagang paliwanag. Pero may kung ano sa tingin ko ay hindi niya sinasabi. Tumahimik kami ng ilang sandali. Pero hindi ako nakaramdam ng kahit anong awkwardness. Naramdaman kong kailangan niya ng oras. At kahit hindi ko pa siya kilala, parang nais kong bigyan siya ng dahilan para magtiwala. Kung ganon, babalik ako bukas. Sabi ko sa kanya. Bakit naman? Para dalhan ka ng pagkain. Mukha kang kailangang magpahinga eh. At hindi ka mabubuhay sa hangin lang. Hindi ko inasahan ang bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ngumiti siya. At kahit hindi ko gustuhin, parang gumaan ang pakiramdam ko dahil doon. Salamat Adelina. Sabi niya, dahilan upang mapatigil ako. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang pangalan ko. Paano niya nalaman? Pero inisip ko na lang na baka narinig niya ako kanina. Pinilit kong wag bigyan ng malalim na kahulugan iyon. Bagamat may kung anong kilabot sa likod ng aking isipan. Kinabukasan, dala ko ang isang maliit na basket na puno ng pagkain. Ilang tinapay, prutas, at isang garapon ng tubig. Bumalik ako sa kagubatan. Sinusundan ng parehong landas na tinahak ko kahapon. Nandoon pa rin siya. Nakaupo sa lilim ng isang puno, para bang inaasahan na niya ang pagdating ko. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan gawin to. Sabi niya habang tinanggap ang basket na iniabot ko. May bahagyang pag-alala sa tono niya, pero hindi ko na yon pinansin. Wala namang masama sa pagtulong. Sagot ko, sabay upo sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi siya ordinaryong tao. Parang may kung anong hiwagang bumabalot sa kanya. Minsan, pakiramdam ko, parang hindi siya nababagay sa mundong to. Habang kumakain siya, napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang kagubatan ay tila mas maliwanag kesa dati. Ang mga dahon sa itaas ay kumikislap na parang mga salamin na sumasalamin sa araw. At ang amoy ng hangin ay mas sariwa, mas dalisay. Borromeo, bakit ka nga pala narito? Sa wakas, naipahayag ko ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin ng matagal na parang iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, pero hindi ako basta-bastang naliligaw lang. Kung ganon, ano ang hinahanap mo rito? Kapayapaan. Pagtakas. Pagtakas? Kanino? Sa mga inaasahan sa akin. Ang sagot niyang yon ay tila puno ng bigat, pero hindi ko na siya pinilit. Sa halip, sinabi ko sa sarili kong sapat na ang nalaman ko. Sa tuwing tinitignan ko siya, parang may mga nakatagong kwento sa kanyang mga mata. Isang lihim na ayaw niyang ipaalam. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa mga bagay na mas magaan. Mga alaala ko sa baryo, ang paborito kong lugar sa gubat, at kung paano ako laging pinipintasan ng mga tao dahil sa itsura ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi ang huling bagay na iyon. Pero lumabas na lang nang hindi ko inaasahan. Adelina, mali sila. Ang kagandahan ay hindi laging nakikita sa anyo. Minsan, nasa puso to. At ikaw ang pinakamaganda sa lahat nang nakita ko. Napatawa ko. Pero sa loob-loob ko, naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Nambobola ka lang siguro. Hinding-hindi. Sagot niya, seryoso ang tono. At sa sandaling iyon, kahit saglit lang, nakalimutan ko ang lahat ng bagay na ikinakahiya ko sa sarili ko. Pakiramdam ko,
Kahit papaano, may nakakita sa akin ng higit pa sa nakikita ng iba. Makalipas ang ilang araw ng aming pagkikita sa kagubatan, unti-unti akong nasanay sa presensya ni Borromeo. Parang may kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Bagamat, hindi ko pa rin lubos na maintindihan. Sa kabila ng misteryo niya, hindi ko mapigilan ang paglapit sa kanya. Tila may mahika sa kanyang mga salita, sa kanyang ngiti, at sa paraang tinititigan niya ako na para bang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Isang hapon, dinalhan ko siya ng isang kumot na hiniram ko mula sa aming bahay. Naisip kong baka malamig sa kagubatan kapag gabi. Nang makita niya iyon, nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mukha. Adelina, hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ang lahat ng to para sa akin. Hawak niya ang kumot habang nakaupo sa ilalim ng isang punong kahoy. Siguro kasi gusto ko lang tumulong. Hindi naman masama ang maging mabait, di ba? Hindi nga. Ani Borromeo, ngunit tila may bigat sa kanyang mga mata. Tumahimik siya sandali bago biglang nagsalita. Pero, Adelina, meron kang kailangang malaman na isang bagay tungkol sa akin. Napakunot ang noo ko. Ano yun? Huminga siya ng malalim, parang naghahanda sa isang napakahalagang pagpapahayag. Adelina, hindi ako karaniwang tao. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tumayo siya at humakbang papalayo sa akin, patungo sa liwanag ng dapit hapon. Nang siya ay tumigil, tumingala siya sa mga puno at dahan-dahang bumukas ang kanyang mga palad. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga dahon ay tila naging kristal, sumasalamin sa liwanag na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Ang lupa sa paligid niya ay nagkaroon ng maliliit na bulaklak na tila biglang sumibol mula sa wala. Parang nananaginip ako, pero gising na gising ang lahat ng aking pandama. Adelina, isa akong engkanto. Wika niya sa isang tinig na mas malalim kesa dati. Isa akong nilalang na nabubuhay sa ilalim ng muntong to. Isang lugar na hindi mo pa nakikita. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o hahanga sa nakikita ko. Isa lang ang malinaw. Hindi siya nagsisinungaling. Ang kagubatan mismo ang patunay ng kanyang sinasabi. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong ko nang makabawi mula sa pagkabigla. Dahil takot akong mawala ang tiwala mo. Ang katulad ko ay bihirang makita ng mga mortal. Ngunit ikaw, Adelina, ikaw ang unang tao na nagpakita sa akin ng kabutihan nang hindi mo alam kung sino ako. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin yun. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang anyo ngayon ay tila mas maganda kaysa dati. Hindi dahil sa kanyang mukha, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa kanyang pagkatao. Pero bakit ako? Ako na wala namang halaga sa paningin ng iba. Tanong ko, hindi maitago ang takot at pag-aalinlangan sa aking boses. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang aking mga kamay. Dahil ikaw ang nagpakita sa akin na may kagandahan sa kabutihan. At Adelina, ang bagay na yon ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong anyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang buong buhay ko ay ginugol sa pag-iwas sa mga tao dahil sa kanilang panghuhusga. Ngunit sa sandaling iyon, parang lahat ng iyon ay naglaho. Parang may bagong liwanag na bumalot sa akin. Isang liwanag na nagmumula kay Borromeo. Kung ganon, ano nang mangyayari ngayon? Tanong ko habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang mga kamay.
Parang natatakot na mawala siya. Ngumiti ito at ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Ngayon, Adelina, ipapakita ko sa iyo ang mundong kinabibilangan ko. At doon, ipapakita ko rin sa iyo ang halaga ng tunay na kagandahan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Umuwi ako sa bahay ng tulala at iniisip ang mga nangyari noong araw na iyon. Hindi ko akalain na ang kagubatan na iniiyakan ko noong panahong pakiramdam ko ay wala akong halaga ay magiging daan sa isang bagong mundo. Ang mundo ni Borromeo. Nang magpaalam siya sa akin isang gabi, sinabi niyang bumalik ako sa parehong lugar kinabukasan. Doon daw niya ako isasama sa kanyang kaharian. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil sa tiwala ko sa kanya. O siguro dahil sa puso kong nag-uumpisang umasa sa posibilidad ng higit pa. Kinabukasan, bumalik ako. Gaya ng dati, naroon siya. Nakatayo sa ilalim ng higanteng puno, para bang hinihintay ako mula pa kaninang umaga. Ngunit ngayon, may kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Ang mga dahon ay parang kumikinang, at ang hangin ay tila may halong musika. Adelina, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Handa ka na ba? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero kung ikaw ang kasama ko, siguro handa na rin ako. Ngumiti siya at may binulong siya sa hangin. Biglang may pumatak na liwanag mula sa itaas. Mga alitaptap na tila gumuhit ng daan patungo sa isang lagusan. Napatigil ako. Ang daan ay parang isang likidong salamin. Kumikislap at umaagos na parang tubig. Huwag kang matatakot, sabi niya, hawak pa rin ang kamay ko. Magtiwala ka sa akin. Humakbang siya papasok at ako walang nagawa kundi sumunod. Sa pagpasok namin, para akong napabilang sa isang panaginip. Ang paligid ay puno ng mga kulay na hindi ko pa nakikita. Ang mga puno ay mas mataas kesa sa anumang nakita ko. At ang mga dahon nito ay parang kristal na sinasalamin ang bawat sinag ng liwanag. Ang lupa ay puno ng mga bulaklak na kumikislap sa bawat hakbang namin. Tayo na sa kaharian, sabi ni Borromeo. Pagdating namin sa kaharian, agad akong sinalubong ng mga engkantong naroon. Ang bawat isa sa kanila ay parang isinilang mula sa liwanag. Lahat sila ay magaganda. Hindi lang sa anyo, kundi pati sa kilos. Ngunit sa halip na tingnan ako ng may pagdududa, tulad ng mga tao sa baryo, tinanggap nila ako ng may ngiti. Siya ba ang mortal na dinala mo, Borromeo? Tanong ng isa, ang boses ay parang huni ng ibon. Siyang tunay, si Adelina. Siya ang mortal na nagpakita sa akin ng tunay na kabutihan. Sagot niya, may kumpiyansang sumilay sa kanyang mukha. Napatingin ang lahat sa akin. Hindi ko maiwasang mahiya. Pero sa ilalim ng kanilang tingin, naramdaman ko ang kakaibang init. Parang sa unang pagkakataon, naramdaman kong tanggap ako. Hindi dahil sa pisikal kong anyo, kundi dahil sa kung sino ako. Ang mga araw ay naging linggo. Tinuruan ako ni Borromeo ng lahat ng tungkol sa kanilang mundo. Natutunan ko ang halaga ng balanse sa kalikasan, ang paggalang sa buhay, at ang tunay na kahulugan ng kagandahan. Unti-unti, naramdaman kong nagbabago ako. Hindi lang sa loob, kundi pati sa labas. Ang balat ko ay tila mas kumikinis. Ang buhok ko ay mas nagiging maayos. Ngunit higit sa lahat, mas naramdaman kong magaan at masaya ako. Adelina,
sabi ni Borromeo isang gabi habang nakaupo kami sa gilid ng isang ilog na parang salamin. Dito sa kaharian, gusto kong maging bahagi ka ng aming mundo. Gusto kong ipakita sa lahat na ang tunay na kagandahan ay nasa kabutihan ng puso at ikaw ang pinakamagandang halimbawa nito. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Sagot ko, sabay tawa. Ngunit nang tingnan ko siya, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi ako nagbibiro, Adelina. Sa bawat araw na kasama kita, mas lalong nagiging malinaw sa akin na ikaw ang prinsesa ng mundong to. Ikaw ang prinsesa ng puso ko. Hindi ko napigilang mapaluha. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may nakakita sa akin. Hindi bilang isang pangit o kakaiba, kundi bilang isang taong mahalaga. At sa mundo ng mga engkanto, doon ko natagpuan ang sarili ko. Sa tulong ni Borromeo, naging opisyal akong prinsesa ng kanilang kaharian. Hindi ko inaasahan ang malaking pagbabago na nangyari sa akin, sa pisikal at panloob na anyo. Ngunit hindi ito dahil sa mahika ng mga engkanto. Ang totoo, ito ay dahil natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Ang aking panlabas na anyo ay sumunod lamang sa pagbabagong naganap sa loob. Sa mundo ng mga engkanto, natutunan ko na hindi mahalaga kung paano ka titignan ng iba. Ang mahalaga ay kung paano mo titingnan ang sarili mo. Lumipas ang maraming buwan sa kaharian ng mga engkanto, unti-unti kong natutunan ang lahat ng kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga batas, at ang hiwaga ng kanilang buhay. Ngunit higit pa roon, natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagtanggap sa sarili at sa iba. Isang araw, kinausap ako ni Borromeo habang kami ay naglalakad sa paborito naming bahagi ng kaharian. Isang hardin na puno ng mga puno at bulaklak na tila gawa sa liwanag. Adelina, aniya, habang hawak ang aking kamay. Napakarami nang nangyari mula nung magtagpo tayo. Ngayon, may tanong ako sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lahat ng hiwaga ng mundong ito. Ano yon, Borromeo? Handa ka bang iwan ang mundo ng mga tao? Handa ka bang manatili dito sa piling ko at bumuo ng bagong buhay? Napabuntong hininga ako. Matagal ko nang iniisip ang posibilidad na iyon. Mahal ko ang mundo ng mga tao, pero hindi ko na makita ang sarili kong bumalik pa roon. Sa kaharian ng mga engkanto, natagpuan ko ang sarili ko, ang tunay kong kahalagahan, at higit sa lahat, natagpuan ko si Borromeo. Borromeo, sagot ko, mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Oo, dito ko gustong manatili. Dito ko gustong buuin ang aking buhay. Kasama ka. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na bumalot sa akin. Sa araw na iyon, ginanap ang isang malaking seremonya sa kaharian. Tinanggap ako ng buong puso ng mga engkanto bilang prinsesa nila. Ako ay naging bahagi ng kanilang mundo, hindi lamang bilang asawa ni Borromeo, kundi bilang isa sa kanilang pamilya. Hindi nagtagal, biniyayaan kami ng 2 anak, kambal na babae, na pinangalanan naming Carlisita at Premedina. Pareho silang magaganda, tulad ng kanilang ama, ngunit ang kanilang mga mata at ngiti ay nagtataglay ng kabutihan at tapang na alam kong nakuha nila sa akin. Si Carlisita ay may kakayahang makontrol ang liwanag. Ang simpleng pagkilos ng kanyang mga kamay ay kayang gawing maliwanag ang madilim na lugar. Samantala, si Premedina naman ay may kakayahang magbigay buhay sa mga halaman. Ginagawa niyang masigla
ang kahit patay na lupa. Isang gabi, habang nakahiga kami sa ilalim ng kristal na kisame ng aming tahanan, nilapitan ako ni Carlisita at Premedina. Ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. "Ina," tanong ni Carlisita, "bakit mo iniwan ang mundo ng mga tao?" Sumandal ako sa unan at ngumiti. Hinaplos ang buhok niya. "Anak, iba-iba ang tadhana ng bawat nilalang. Ang mundo ng tao ang nagbigay sa akin ng maraming aral. Pero ang tadhana ko ay ang makilala ang inyong ama at manirahan dito sa kaharian ng mga engkanto. Kung hindi dahil sa mundo ng mga tao, hindi ko siya makikilala. Siguro, yun ang dahilan kung bakit napunta ako roon." Namangha si Carlisita sa sagot ko. Ngunit si Premedina, gaya ng dati, ay mas maraming tanong. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Parang may iniisip na hindi niya agad sinasabi. "Ina," tanong niya, "ibig sabihin ba, pwede rin kaming pumunta sa mundo ng mga tao? Ano po kaya ang itsura ng mundo sa totoong buhay?" Napangiti ako. Ngunit may bahagyang kaba sa puso ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Premedina, ang mundo ng mga tao ay napakaganda sa iba't ibang paraan. May mga kabuntukan, ilog, at mga bituin na parang sumasayaw sa gabi. Pero, anak, hindi ganoon kasimple ang mundo nila. May mga bagay ron na mahirap maunawaan. At may mga tao rin na hindi kagaya ng mga engkanto. Hindi lahat ay mabait o makatarungan." "Pero ina," sagot ni Premedina, "paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Gusto ko po makita ang mundo nila, kahit sandali lang. Hindi ba dapat maunawaan ang iba't ibang tadhana, gaya ng sinabi mo?" Napabuntong hininga ako. Alam ko na ang kuryosidad niya ay hindi masama. Ngunit alam ko rin ang panganib na dala ng mundo ng mga tao. Si Borromeo, na tahimik na nakikinig sa aming usapan, ay lumapit at marahang hinawakan ang balikat ni Premedina. "Ang tadhana ay darating sa tamang panahon, anak," sabi niya. "Kapag oras na para makita mo ang mundo ng mga tao, ipapakita namin to sa'yo. Ngunit sa ngayon, pagtuunan muna natin ang pansin ng mundong to, kung saan narito ang pamilya natin." Tumingin si Premedina sa kanyang ama at tumango. Ngunit alam kong hindi pa rin yun sapat para mapawi ang kanyang kuryosidad. Habang nakatingin ako sa aking mga anak, naisip ko kung paano ko nahanap ang sarili kong tadhana. Hindi sa mundo ng mga tao, kundi dito sa kaharian ng mga engkanto, kung saan natutunan kong tanggapin ang sarili ko at kung saan natagpuan ko ang tunay na pagmamahal. Sa bawat araw na kasama ko sina Borromeo, ang kambal kong mga anak, nalaman kong ginawa ko ang tamang desisyon. At kung dumating man ang araw na nanaisin nilang tuklasin ang mundo ng mga tao, alam kong ipapakita nila ang kagandahan at kabutihan na dala nila mula rito. Dito, sa kaharian ng mga engkanto, kung saan ang liwanag ay galing sa puso, natapos ang kwento ng dating si Adelina, ang babaeng minamaliit ng mga tao. At dito, nagsimula ang kwento ng isang prinsesa, isang ina, at isang babaeng tunay na malaya. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang makalimutang mag-like at mag-subscribe. At kung meron po kayong suggestions or idea na mga kwento, huwag lang po kayong mahihiyang mag-comment at mag-suggest. Very open po tayo sa mga opinions. Yun lamang po, maraming salamat po muli. Have a nice day!